Sa liblib na baryo sa bundok, isang guro ang nakatagpo ng misteryosong kahon na puno ng mga kawayan na may sinaunang simbolo. Ang mga kawayan ay tila nagbibigay ng kapangyarihang manghula, ngunit unti-unting nagiging masalimuot ang mga hula nito. Habang lumalalim ang kanyang pagkahumaling, natuklasan niyang may mga nilalang na pala siyang pinapapasok sa kanyang tahanan. Ano nga ba ang tunay na lihim ng kahon na ito? At paano niya haharapin ang mga nilalang na sumisira sa kanyang katahimikan? May kakilala akong guro na nakaranas ng isang napakakakaibang karanasan noong naitalaga siyang magturo sa isang liblib na baryo sa bundok. Ayaw niyang ipabanggit yung pangalan niya, pero pinayagan naman niya akong ikwento yung karanasan niya. May nakita raw siyang kahon na nakatago sa ilalim ng isang malaking bato sa gubat. May mga ukit-ukit na simbolo raw yung kahon na base sa pagkakalarawan niya ay mga simbolo na galing pa sa sinaunang kultura ng mga Pilipino bago pa man dumating yung mga Kastila. Nung buksan daw niya yung kahon ay may mga kawayan sa loob. Mga maliliit na kawayan na may mga ukit-ukit din na simbolo. Doon na raw siya nagkaroon ng ideya na yung mga kawayan ay ginagamit para sa panghuhula. Katulad ng ginagawa ng mga Tsino sa kanilang I Ching. Sabi niya, yung mga kawayan ay ginagamit para makipag-ugnayan sa mga ninuno. Tapos ay hihingi ng gabay sa mga ito sa pamamagitan ng mga hula. Naging interesado raw siya sa kahon na yon, kaya sinubukan niyang maghula. Nung una raw ay mga simpleng tanong lang ang ginagawa niya. Katulad ng kung uulan ba kinabukasan o kung may dadalaw ba sa kanya. Tumutugma naman daw yung mga hula sa mga nangyayari. Kaya nasiyahan siya at naging regular na niyang ginagawa yung panghuhula. Nung panahon daw na yon ay tagtuyot at walang ani ang mga tao sa baryo. Kaya tinanong niya yung mga kawayan kung paano magkakaroon ng masiglang ani yung mga tao. Sinabi raw ng mga kawayan na magtatanim ulit yung mga tao at sa susunod na buwan ay uulan ng malakas. Sinabi niya ito sa mga tao at naniwala naman ang mga ito. Ginawa yung sinabi niya at nagkatotoo nga yung hula. Nagkaroon ng masiglang ani yung mga tao. Nung malaman ng mga tao na may ganon siyang kakayahan, ay nagpuntahan ang mga ito sa bahay niya para magpahula. Pumayag naman siya dahil nakikita niyang natutuwa yung mga tao kapag nalalaman nila yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Pero habang tumatagal, napansin niya na nagiging mas personal yung mga hula ng mga kawayan. May isang beses pa na sinabi ng mga kawayan na mabubuntis yung isang babae na nagpahula sa kanya. Hindi na raw siya natuwa dahil parang hindi na mga ninuno ang kausap niya, kundi mga tsismoso at tsismosang kapitbahay. Sinubukan niyang tigilan yung panghuhula pero hindi niya magawa dahil hinahanap-hanap niya yung mga hula. Hanggang sa isang gabi, nagtanong siya sa mga kawayan kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Nagulat siya dahil biglang naglabasan yung mga mukha ng kanyang mga ninuno sa mga kawayan sa paligid ng bahay niya. Nagulat siya pero hindi pa yon ang ikinagulat niya dahil sabay-sabay na nagsalita yung mga mukha ng kanyang mga ninuno. Sabi raw ng mga ito ay may mga nilalang na nakikitira sa bahay niya tuwing gabi. Nakikita raw ng mga ninuno niya yung mga nilalang na ito na naglalakad sa paligid ng bahay niya. Tapos ay pinapasok pa raw niya yung mga ito dahil sa mga hula ng mga kawayan. Nung gabing yon ay hindi siya nakatulog dahil sa takot na baka may makasama siyang mga nilalang sa bahay niya. Kinaumagahan ay sinabi niya sa mga tao yung nakita niya at nagulat siya dahil parang hindi alam ng mga ito kung ano ang tinutukoy niya. Wala raw mga nilalang na naglalakad sa paligid ng bahay niya. Doon siya kinabahan dahil parang siya lang ang nakakakita sa mga nilalang na yon. Pati yung mga ninuno niya ay hindi na rin nagpakita. Naisip niya na baka nga siya lang ang nakakakita sa mga nilalang na yon. Pero hindi siya mapakali dahil alam niya na may nagaganap na hindi maganda sa bahay niya, kaya nagdesisyon siya na harapin ang mga nilalang na yon. Sabi niya ay maglalatag siya ng mga kandila sa paligid ng bahay niya
at magdarasal siya ng mga dasal na natutunan niya sa kanyang mga ninuno. Nung gabing yon ay ginawa nga niya yung plano niya. Naglatag siya ng mga kandila sa paligid ng bahay niya at sinindihan ang mga ito. Habang nagdarasal siya ay nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata yung mga anino ng mga nilalang na nasa paligid ng bahay niya. Hindi raw niya alam kung ilan ang mga ito dahil napakarami. Pero hindi siya nagpatinag at nagpatuloy lang sa pagdarasal. Habang nagdarasal siya ay naririnig niya yung mga sigaw ng mga tao sa bahay. Sigaw ng mga ito na may mga anino raw na naglalakad sa paligid ng bahay. Doon niya napagtanto na hindi niya imahinasyon yung mga nilalang na yon. Nakikita ng mga tao yung mga ito. Pero hindi niya pinansin yung mga sigaw ng mga tao. Nagpatuloy lang siya sa pagdarasal. Hanggang sa unti-unti nang naglaho yung mga anino. At nung matapos siya ay wala na yung mga anino. Nung gabing yon ay nakatulog siya ng mahimbing dahil alam niyang wala na yung mga nilalang na nakikitira sa bahay niya. Pero sa tuwing naaalala niya yung karanasang yon ay kinikilabutan pa rin siya. Nagtuturo pa rin siya sa mga bata ng mga alamat tungkol sa aswang at iba pang mga nilalang. Pero may lungkot na sa boses niya. Isa raw sa mga gurong kasama niya sa ritual ay hindi na bumalik. Hindi na raw niya nakita yung kahon ng mga kawayan. Itinago niya raw ito sa isang lugar na siya lang ang nakakaalam. Nilagyan niya raw ng ukit yung kahon na nagsasabing, "Wag na wag itong gagamitin dahil sa halip na mga ninuno ay mga demonyo ang makakausap." Ang kwento ay nagtuturo na hindi lahat ng kapangyarihan ay dapat paglaruan. Lalo na kung hindi natin lubos na nauunawaan. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Like and subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, huwag kalimutang mag-ingat sa mga misteryosong bagay na maaaring magdala ng hindi inaasahang bisita